Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, kasama ang mga eksperto sa health, wellness, and beauty. Samahan niyo po kami dito sa nangungunang programa Pangkalusugan, ang Health Check Plus. Alam niyo po, proud kami dito dahil #1 ang Health Check Plus sa lingguhang time slot na ito sa DZRH Radio and Digital TV. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Health Check Plus at syempre, lubos din po kaming nagpapasalamat sa mga ekspertong guests namin na voluntaryong binabahagi ang kanilang kaalaman sa kalusugan at kagalingan. Ngayong araw po ay mapalad tayo na makapiling dito sa Health Check Plus ang isang dalubhasang healthcare practitioner, endocrinologist at diabetes specialist. Siya po si Dr. Teresa Marie Valdez Falier. Si Dr. Teresa ay Chief ng Endocrinology Section at miyembro ng Residency Core Trainer Committee ng World City Medical Center, past President ng Diabetes Philippines Batangas Chapter, past President Alliance of Clinical Endocrinologists Philippines, Vice President ng PCP Marikina Chapter, President ng Osteoporosis Society of the Philippines at active consultant sa St. Luke's Medical Center, Global City at ng World City Medical Center. Magandang araw po, Dr. Aileen. Magandang araw naman po. So sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood, magandang araw po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko po na ako po ay naanyayahan para magsalita po tungkol sa mga bagay-bagay na kailangan po natin para sa ating kalusugan. Yan, maraming salamat po sa inyo, Dr. Ai, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Marami pong katanungan ng aming tinatanggap tungkol sa calcium supplement. Alamin natin kay Dr. Ai kung anong mahalagang papel ng calcium sa ating kalusugan. Dok Ai, simulan na natin ang ating usapan. Ano nga po ba ang papel ng calcium sa ating katawan? Isa-isahin po natin para sa mga taga-subaybay natin dito sa Health Check Plus. Okay. Ang calcium po ay isa sa pinaka-importanting electrolyte or kumbaga asin para sa ating katawan. Siya po ay popular dahil siya ang nagbibigay lakas sa ating mga buto, pati na po sa ating ngipin. Bukod doon, siya rin po ay nakikialam sa pag-ampat ng dugo or blood clotting. Kapag po tayo nagkasugat, para po mabilis umampat ang dugo, kailangan po ang calcium doon. Kailangan din po ang calcium para sa pagpapadala at pagtanggap ng mga nerve signals. So sa nervous system po, yung mga ugat pandamdam, importante po ang calcium para dyan. Importante din siya para po doon sa pagtibok ng puso po natin. So kasi siya rin po ang isa sa mga nagko-control noon kapag po masyadong mababa or mataas ang ating calcium, nagkakaroon po tayo ng mga irregular na pagtibok ng puso. So ito po yung mga importante na bagay na nagagawa po ng calcium or natutulungan ng calcium para sa ating katawan. Ayan, napakadami po pala, no? Kasi ang alam lang natin usually, Doc Ai, ay yung sa buto tsaka sa ngipin. Pero pati pala sa blood clotting, nerve signals, pati pala sa puso, may papel din ng calcium. Dahil po sa mahalagang papel ng calcium para sa ating kalusugan, ano po ba yung mga usual na sources ng calcium na pwede nating makuha sa pagkain? Okay. Napakarami pong pagkain na pwedeng panggalingan ng calcium, no? Especially dito sa atin sa Pilipinas. So yung gatas po, pati po yung ibang dairy products like cheese and yogurt, mataas po yan sa calcium. Yun naman pong mga gulay, yung mga what you call the cruciferous veggies like yung broccoli, cauliflower, green collards, ano pang tawag dito, yung mga green leafy vegetables. These are very rich in calcium po yan. Tapos po may mga isda rin po tayo na mataas sa calcium katulad po ng sardinas at salmon, pati na po yung mga maliliit na mga isda, yung mga dilis. Yan po, pag kinakain nyo yan, nakasama ang buto, especially po yung mga canned sardines.
ang taas na po ng calcium content ng mga yan. Sa Pilipinas nga po, dapat wala po tayong karapatan na maging calcium deficient. Kasi marami po tayong sources ng calcium, especially dun nga sa mga maliliit na isda. Kailangan lang po talaga alam po ng mga tao kung ano po itong mga isdang to na mataas sa calcium para hindi po tayo maging calcium deficient. Ayan. Ang dami po pala, Doktora, no? Pati po mga green leafy vegetables. Tama po? Yes po. Ayan. So sa ating mga nakikinig na nanay at tatay po dyan na naghahanda ng mga pagkain, no? So green leafy vegetables, mainam din po na source ng calcium. Kasi ang alam lang natin, Dok, ay usually gatas lang eh, no? Yes. Kaso 'di ba, may kamahalan na rin ng gatas ngayon. Tsaka, especially yung mga may edad na, nagkakaroon kasi sila ng lactose intolerance. Yung pag uminom sila ng gatas, nagpupupo sila, kumbaga hindi na take ng sikmura nila. So, pangit yon kasi imbis na maka-absorb or makakuha ng calcium yung katawan nila, nagtatapon pa mas lalo ng ibang mga mineral. Kaya kapag ang isang tao ay lactose intolerant or hindi nila kaya talagang uminom ng gatas, kailangan maghanap tayo ng ibang source ng calcium para sa kanila. Pwede rin naman kasi yung mga tabletas, pero mas maganda kung magiging source ng calcium natin ay yung sa pagkain or sa mga gatas. Ayun. So, Dok, ay kasi ang dami po pala nitong mga sources ng calcium natin. Pero bakit po parang hindi sapat o yung sa diet or food intake lamang? Ano po ba yung requirements natin sa calcium? Sa calcium po kasi, yung mga elderly or yung mga adults, yung mga edad 20 anyos pataas, kapag po hindi buntis, okay, ang kailangan po is 1,000 to 1,200 milligrams of calcium per day. Yun po yung recommended daily allowance. Kapag naman po ang isang babae ay breastfeeding or buntis, kailangan po mas mataas ang calcium content or calcium na requirement. So mga nasa 1,800 to 2,000 grams a day, milligrams a day po ang kailangan. Meron po mga pag-aaral kasi na sa Filipino diet, yung the usual na kain po natin, tama po kayo, Teacher Ellie, kulang talaga yung calcium na nakukuha. Usually, nandun lang sa 400 to 500 milligrams ng calcium ang nakukuha natin sa pagkain sa usual na diet. So, kailangan natin pa ng another 500 to 700 milligrams para mapunan yung kailangan natin na recommended daily allowance for recommended daily requirement for the calcium. Ayun. Doktora, parang napakalayo din po pala no kung yung diet lang yung inaasahan natin kumpara dun sa required na 1,000 to 1,200. Ano po ba yung pwedeng mangyari or mga karamdaman na tatama sa atin kung hindi sapat ang calcium intake nila? Pwede po talaga manghina yung mga buto, no? So yun kasi 'di ba sabi nga natin unang-una pa na ang calcium kailangan niya ng mga buto natin kasi siya yung nagme-maintain ng strength, yung lakas. So kapag ang tao ay kulang sa calcium intake, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na osteoporosis. Yung osteoporosis po ay isang sakit kung saan ang mga buto ay nagiging marupok, kumbaga parang nagiging mamon. So konting kibot, pwede pong magkaroon ng fracture. Yun ang ikinatatakot natin para sa mga may edad. Kasi sabi nga natin, di ba, karamihan sa mga may edad, hindi na nila matolerate ang gatas. So, hindi sila nagagatas. So, that's one less source ng calcium para sa kanila. Bukod doon, pag itong mga may edad na kasi, marami na rin silang ibang mga sakit na usually katulad nung pagsinisikmura, so nag-iinom sila ng mga gamot para sa sikmura, katulad ng mga tinatawag na proton pump inhibitors. Itong mga to, nakakadagdag sila para hindi ma-absorb yung calcium sa kinakain. So pag ganun, mas less pa yung calcium na nai-intake or nakukuha ng katawan, so mas nagiging marupok yung mga buto. Yan yung mga
nakikita nating problema para doon sa mga may edad na. Sa mga bata naman, katulad ngayon yung mga kabataan, I hope hindi naman sana lahat. Pero karamihan kasi hindi na rin nainom ng gatas, no? So, especially ang dami-dami pong fast food. So, mas gusto ng mga bata kinakain tong mga to. So, hindi po yan talaga mga healthy at hindi po bone friendly, kumbaga. So, palagay ko yung Western diet would be one of those factors kung bakit hindi natin na-attain talaga yung calcium requirement for each day, for each person. Ayun. So, nanghihina po yung buto at nagkakaroon ng osteoporosis, lalo na po yung ating mga matatanda. Tama po, no, Doktora? Tsaka, Teacher L, maidagdag ko lang. Kasi, karamihan sa ating mga adults, especially nasa working population, mahilig sa kape. Diba? Yung kape kasi, isa yan sa mga kaaway ng calcium eh. Ang recommended kasi na caffeine intake. So yung kape kasi natin, may caffeine yan. Yun yung actually hinahanap ng katawan ng mga manginginom ng kape. So, yung excess caffeine kasi, hindi yan nakakatulong para sa mga buto kasi inaaway niya si calcium. Unang-una, kapag mataas yung caffeine content ng ating iniinom, hindi ngayon na-absorb ng katawan natin yung calcium doon sa gastrointestinal tract or doon sa ating sikmura. So, kahit kain ka ng kain ng mga pagkain mataas sa calcium, pag mahilig ka naman sa kape, hindi pa rin makuha ng katawan mo yung calcium na yon. Kasi nga, itong si kape, hinihinder niya yung absorption. Second, kapag din makape ikaw, itinatapon ng katawan mo yung calcium sa ihi. So, mas lalo nang walang calcium na naa-absorb, no? But most importantly, karamihan sa atin sa Pilipinas, kulang sa vitamin D. Okay. Yung vitamin D kasi, napaka-importante niyan para matulungan din na ma-absorb or makuha ng katawan natin yung calcium galing dun sa mga pagkain. Sa Pilipinas kasi, ang vitamin D, hindi natin masyadong napapansin. Di ba nung araw pa, tinuturuan na tayo sa mga paaralan. Meron tayong vitamin D sa ating balat na kailangan lang tayo magpaaraw para magising tong vitamin D na to at magamit natin. However, napapansin naman natin, di ba? Ang mga Pilipina gusto mapuputi. So palaging naka-sunblock, palaging nakapayong. So hindi na talaga nakigising yung vitamin D sa balat. Although gusto natin na sana magpa-araw na lang para mas mura. Pero kasi alam din natin, manipis na yung ozone layer natin eh. So kumbaga, pag pinilit natin ang mga tao na magpa-araw sila, tumataas rin yung incidence ng skin cancer. So wag na lang. So mas gusto natin na ang tao, ang ating mga kababayan, kunin na rin yung vitamin D mula sa pagkain. So, marami rin tayong mga pagkain mataas sa vitamin D, katulad ng itlog, yung salmon, yung sardinas, may vitamin D rin yan. So, maganda pag ang tao, talagang maganda ang kanilang diet, meron ng calcium, meron pang vitamin D. Kailangan lang talaga aware yung mga tao para dito. So, ating makuha yung requirement natin per day. Ayun. So, napakadami po palang kailangan i-consider, no, patungkol sa calcium at calcium intake. Pati po pala kape nakaka-apekto rin, Doktora Ali. Doktora, meron tayong tanong po dito mula sa ating viewer. So, do I need calcium supplement? How much calcium supplement should I take? Ito po ay tanong ng isang 35 years old na empleyado po sa isang private firm. So, mukhang naka-opisina lang siya, Doktora. Okay. So, katulad niyan, naka-opisina lang siya. So, we would guess, mababa ang vitamin D siguro niya. Kapag ang isang babae ay hindi naman buntis at hindi naman nagpapasuso, hindi naman breastfeeding, nandun lang sa 1,000 to 1,200 milligrams per day ang required rin na calcium intake nila. So, as we've said, kapag mahusay ang diet nila, nandun na at least nandun na sa 400 to 500 milligrams per day
yung calcium sa nakukuha nila sa diet. So kapag meron na silang ganun, healthy diet, probably isang tableta na lang ang kailangan nila for the day ng calcium tablets with vitamin D. So, sabi nga po natin, pag po kayo iinom ng calcium tablets, mas maganda may vitamin D na nakasama para sigurado na naa-absorb siya. Pero since nandyan na po tayo sa topic na yan, maisunod ko na rin. Hindi ho lahat ng calcium tablets ay pare-pareho. Iba-iba rin po iyan. Meron po tayong mga nakikitang calcium carbonate, meron din pong calcium citrate, meron din calcium citrate maleate. So, iba-iba sila. Ang atin pong rekomendasyon ay yung calcium citrate maleate. Though ang pinaka nakikita natin palagi at ang pinakamura ay calcium carbonate. So ito pong different calcium, itong iba-ibang mga preparasyon po ng calcium, meron din po kasi sila talagang advantages and disadvantages. Katulad po ng calcium carbonate, maganda siya kasi siya yung talagang available. Kahit saan makikita mo siya, sa kahit saan mabibili mo siya at mura lamang. However, kailangan po acidic po ang tiyan kapag po siya ay iniinom para po ma-absorb. Kaya isinasabay mo siya sa pagkain. So kapag nakalimutan mo siya nung kumain ka at hindi mo siya nainom, ay hindi na magiging maganda yung kanyang absorption. Yun namang ibang calcium, like yung calcium citrate and calcium citrate maleate, ito yung mas maganda sana, especially yung calcium citrate maleate, kasi ito po yung calcium tablets na kahit anong oras, pwede mo siyang inumin. Hindi kailangan acidic yung tiyan. So, kahit hindi po nakakain, pwede pong inumin yan. At hindi po siya yung calcium tablet na nakaka-cause or nakakabuo ng kidney stones. Yung calcium carbonate po iyon. Kasi marami sa mga pasyente ko nagtatanong sila, Dok, ayoko nang uminom ng calcium tabs kasi meron po daw akong kidney stones. Pero kasi ang lurupok na ng mga buto nila, di ba? So bukod doon sa gamot para sa osteoporosis, kailangan pa rin talaga meron silang calcium and vitamin D. So ngayon, doon na mamimili ang doktor, ano ba yung tamang calcium tablets para sa ganong mga pasyente. So yun lang. Kapag po kayo ay pumunta sa inyong mga doktor at nagsabi kayo na, Dok, kasi gusto ko maging healthy yung bones ko. Gusto ko po ng calcium tablets. Yung inyo pong doktor ngayon ang mamimili kung ano po yung tama para po sa inyo. Naku, napaka ganda ng ating diskusyonan ngayon, Doktora, at parang kulang ang oras natin, ano. So sa ating mga nakikinig at nanonood, napakadami po nating na-discuss ngayon tungkol sa calcium at sa healthy bone health, no? So, huling mensahe niyo po, Doktora Ayi, para po bago po natin matapos ang ating panayam. Sana po tayong mga Pilipino, matuto po tayo na kumain ng wasto, mag-ehersisyo. In other words, sana po ayusin po natin yung ating mga buhay para po ang ating mga kalusugan ay gumanda. Para po pag tayo tumanda na, quality po ang ating buhay. Ayaw po syempre natin na tumanda nga tayo, pero ang dami nating komplikasyon, di ba? Parang hindi yun masaya. So ngayon pa lang, tandaan po ninyo kung ano po ang inimpok nyo ngayon, yun din po ang ating aanihin pagdating ng araw. So ayusin na po natin ngayon pa lang, after po nitong programang to, na sana po may natutunan ho kayo sa akin sa araw na ito, yun po ay ating i-apply sa ating buhay para po ang ating kalusugan ay gumanda. Ayan, maraming salamat po muli sa ating health expert ngayong linggo, Dr. Therese Marie Valdez-Falier. Sana po ay muli namin kayong maanyayahan dito sa Health Check Plus, ma'am. Salamat din po. Huwag na huwag kayong bibitaw, makakasama natin ang eksperto sa pag-ibig, sex at aging. Wellness tips, susunod na.